Shout out sa mga baguhan dyan. Kung dumaan to sa wall nyo, pakinggan nyo lang o panoorin nyo lang hanggang sa dulo para may matutunan kayo ka Jones TV. Bakit ko to narating ang ganitong gawain ngayon ito about sa gardening. So hindi ko talaga in-expect dol na ito ang trabaho natin ngayon. So gusto ko lahat talagang i-share sa inyo ang kaibahan noon at kaibahan ngayon. So dito dol, pag-usapan po natin. Dati kasi dol, nung wala pa tayong kalam-alam, katulad yan, itong talong, dinademohan pula natin yan dol. Alam ko, naranasan to sa mga baguhan ngayon, kung napanood nyo ang video natin. Sa umpisa kasi dol, nung nagtrabaho pa ako, nagtatanim po tayo ng talong. Siyempre maganda na yung tubo niya. Pagdating sa dulo, pagdating sa panahon dol na ito ay mag-starting na po siya mamunga, aatakihin sa mga shoot borer, sa mga insecticidal na sa mga insekto na pwedeng ikakasira sa ating mga tanim. At dahil po wala tayong solusyon dyan, dahil po baguhan tayo, parang mawalan tayo ng pag-asa kung patuloy pa ba natin yung pag-gardening. So yun po ang kaibahan noon sa akin. So siyempre gusto ko talagang matutunan ang mga bagay na hindi natin alam. So ang ginagawa ko dol, nag-search tayo sa mga ka-farmers natin na veterano. May mga konting share sila at halos lahat dol, napanood ko lahat ang mga kanya-kanyang pamamaraan at doon ko po binuo ang aking mga natutunan. So ganito yan dol. So dati dol, may mga ka-farmers tayo, kung magtanong tayo dol, ito ganyan, paano ba mag-abono, paano ba mag-spray. So may mga ka-farmers talaga na hindi lang mag-reply. Kumbaga nag-like lang sa mga tanong natin. So yun po ang mga problema sa atin kung yun po ang sagot nila. Hindi ka pansinin kung ano man dapat natin gawin. So may mga ka-farmers din dol, kung ano ang tanong nyo about ito sa problema ng ating mga tanim, pansinin ka talaga nila. Shout out pala kay ka-farmers pilot. Yun po ang idol natin. Doon tayo nag-umpisa sa gardening, kung paano tayo natuto. So shout out sa iyo idol. So ito dol, ipagpatuloy natin. Yun na nga dol, paano instudiyan po natin kung paano mag-spray. Siyempre yung timpla kasi yun po ang pinaka-importante. Lalo na pa dito sa mga pamatay damon dol, yun po ang pinaka-importante dyan, yung timpla talaga, kung paano tayo makatipid. Kasi kung spray tayo dyan, wala tayong alam, so sayang yung mga effort natin dal. So dito gusto ko talagang i-share sa inyo bakit narating ko ngayon. Kumbaga pinaghirapan ko din yan dol. So dahil naranasan ko dati ang yung tinatawag dol na nanghinayang tayo sa pamaraan na hindi tayo mapansin. Kaya ayun, sinubukan ko talagang i-share din sa ating mga ka-farmers, lalo na sa mga baguhan dyan na gustong matuto. Kaya gumawa rin ako ng content about ito sa gardening na i-share ko sa lahat na gustong matuto. So alam ko dol, hindi talaga tayo mapansin agad. Sa ngayon hindi pa tayo mapansin, pero unti-unti na. Dahil naramdaman ko dol nga bawat post natin sa Facebook, sa page natin, may mga nagre-react na talaga, may nagko-comment na. So nagpapasalamat ako dyan dol, dahil po napansin nyo talaga ang mga pinaghirapan natin na matutunan nyo din sa iba. Kaya ang hinihingi ko lang suporta, paki-share na lang idol. Baka someday yung mga kaibigan natin, yung mga
ano pa dyan, ay gusto nilang matutunan kung nakita nyo ang video natin dol. So ito dol, sa ngayon ito, dati kasi dol, pag bumili tayo ng mga foliar na ginagamit natin sa pang-spray, katulad sa Megatonic, Hyper, Bombuster, ano pa yan dol, at saka yung insekto, Gold, Score o Agrigard o what else dyan dol. So may kamahalan talaga dol. Tapos gumagamit pa tayo ng abono, paano mag-abono. So yung mga video natin dyan, may mga video tayo dol na paano mag-aabono, kailan tayo mag-aabono, at saan ba natin ilagay yung abono. Yan, may mga video tayo dyan. Kung nasundan nyo lang ang video natin, talagang may matutunan kayo. So sa ngayon, medyo nag-upgrade din si Junes TV. Dahil, yun na nga, mahilig rin ako dol sa search dol. So, gi-search ko po yung Madre de Cacao sa Google kung ano ba ang mga benepisyo dyan, ano ba ang mga ang tawag doon, yung mga pwede natin ma-consume dyan. So, doon ko nakita na pwede pala siyang gawing organic fertilizer o foliar organic fertilizer dol. Kaya ang ginawa natin, nag-search din tayo sa mga ka-farmers natin kung ano ang kanilang mga dapat lang gawin before to siya magamit dol. Kaya syempre naging proud ako ngayon dahil sa ngayon lang dol, sa totoo lang, sa mga nakakilala sa akin, yun na talaga ang ginagamit natin dol. Kumbaga tuloy-tuloy si Junes TV sa paggawa ng foliar organic fertilizer gawa sa Madre de Cacao. Dahil po nakakatipid talaga tayo at yung resulta talaga dol ay nakakatulong sa atin kasi siyempre nakaka-income tayo kahit konti-konti lang. Dahil po yung area natin ngayon konti pa lang dol. Pero yung iba dyan siguro mga September maka-start na tayo dyan gamit lang ang Madre de Cacao. Ngayon talaga kumbaga proud ako dol nga natutunan yan. So sa ngayon may natuklasan din ako sa ano dol. Hindi ko lang muna i-share sa inyo kung ano ba yan, yung pang insekto dol, kasi gusto ko talaga libre na lang lahat. Kaya yun, sa ngayon pinag-aralan ko muna, sinubukan ko muna kung kaya ba yun ipamatay sa sa mga insekto na dangan sa ating mga tanim. Kaya yun, nag-process pa yun dol. Kaya sa ngayon, ang may share ko lang yung Madre de Cacao, paano gawin yun, paano gamitin. So hindi natin pabahan yung kwento natin dol kasi nahirapan ako mag-Tagalog. May nag-comment kasi sa atin dol. Mag-Tagalog tayo. Butang inano talaga. So daghang salamat sa inyo no nga bisan kung inani ang atong trabaho, medyo napansin na kita sa atong mga followers o sa atong mga amigo amiga. So daghang salamat kaibigan, ipagpatuloy nyo lang, ipadayon nyo lang ang inyong pagtanaw sa atong mga video kay na aduna gyud mo makatunan bisag pamaagi lang ginagmay nga solusyon ba.